I am Dr. Gensis Mercado. Today is May 9, 2022. Exactly 11 a.m. ng umaga. And today ay election day dito sa Pilipinas. So magboboto tayo ng presidente natin. My first time mag-vote was early 2000. So hindi ito yung first time na pagboto ko. Pumunta ako kanina actually sa voting precinct mga 7 a.m. So nga lang sobrang daming tao. No? So sabi ko before lunch na lang or lunchtime. Ayan. And this is my listahan ng iboboto ko. And may dala na rin akong ballpen. Ayan. So puntahan natin. Sana ay hindi na masyadong matao. Even playing got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. Ayan. So wala ng tao. 11:30. So maganda. Tama yung ginawa kong pagpunta. Ayan. So ito yung voting precinct ko. Ayan. So tapos na ako. Okay. Kwento ko na lang mamaya kung ano yung mga process sa loob. Mainit eh. Pero mabilis lang siya. Ayan. Para sa Pilipinas. Ayan. So nandito na uli ako. Sa amin. Nakaboto na ako. Ayan. Hingal pa ako kasi naglakad lang ako eh. Nung papunta kanina, nag-tricycle ako kasi malapit lang naman. Tapos nung pauwi, nilakad ko na lang. Ano ba yung mga steps? Maganda kung na-check nyo yung COMELEC checker para malaman nyo kung active kayo o hindi. Kung sakaling hindi mo naman siya na-check, maganda, dapat alam mo yung barangay nyo. So, pagdating mo kasi sa COMELEC voting site, tatanungin yung barangay nyo, di ba? So, on our case, school yung voting site. So, ibibigay mo yung barangay number, tapos sasabihin nung nag-guide sa inyo kung saang parte ng building kayo pupunta. On our case, 3rd floor kami. Nanay, 3rd floor po ba tayo kanina? Tama, no? Ay, hindi, sa 1st floor kayo, no? Second floor. Ayun. So, yung mga senior sa PWD kasi, iba yung area nila. So, kami 3rd floor kami kanina. Saan po kayo, nanay? 2nd floor? Yung PWD, pare-pare. Sa kasi kami, 3rd floor po yata kami kanina. Ay, sa 3rd floor. So, yun nga. So, magkaiba yung voting site ng ng kapag senior ka sa PWD. So, may kayo, may priority. Tapos, iba yung voting site nyo kung mataas yung level. So, basically, pagkasabi doon, may bibigay na papel sa inyo. Mag-wait kayo doon sa waiting area. So, pakita ko yung picture ko sa waiting area. Ayan. So, walang masyadong tao dito sa waiting area. After ng waiting area, yung voting area talaga. Ito yung waiting area. Tapos kapag kayo na, pupunta ka dun sa loob. Tapos i-double check yung pangalan nyo. Katabi ng pangalan, meron kasing picture doon. So technically, hindi naman kailangan ng ID. Actually, hindi ako hininga ng ID eh. Kasi meron namang picture dun sa katabi ng pangalan nyo. Meron na kayong pirma doon. Yun yung pirma nyo na ginamit nyo nung nag-register kayo sa COMELEC. Tapos pipirma lang uli kayo. Katapos nun ay magbibigay po sila ng form saka folder. So, fill upan nyo na yung form. Make sure na ang bibilugan nyo ay yung bilog before sa pangalan ng kandidato nyo. Okay? Baka ibang bilog kasi yung mabilugan nyo. Meron ng doon may pentel pen na doon sa upuan. So, di nyo na kailangan magdala ng pentel pen. Tapos, once na natapos na kayo, ibibigay nyo na yung papel
dun sa official sa loob ng voting area nyo. Pagkatapos noon, ipapasok na siya sa Smartmatic. Kapag nabasa na siya, may ibibigay na printout ng mga kandidatong binilugan nyo. So technically, i-double check nyo kung tama ba yung binilugan nyo, yun din yung lumabas dun sa Smartmatic na pangalan. Okay? So kapag hindi, i-report nyo dun sa official sa loob ng voting area nyo. Kung pareho naman, pwede nyo nang ibigay yon dun sa official, tapos talaga na kayo ng ink sa finger. Ganyan. Ayan. So ito yung katunayan na nakaboto ka na. Okay? So yun lang naman. Sana ay bumoto po tayo. Iboto nyo yung kung sinong gusto nyong manalo para sa Pilipinas. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move